Ito po, good news kaagad. Unang gagawin ni Ombudsman Boyeng Rimulya, ilalabas ang SALN, Statement of Asset and Liabilities ng lahat ng opisyalis ng gobyerno, elected, appointed o career opisyal ng ating bansa. Alam nyo, kaya napakagandang balita nito. Noong pong Duterte administration under ni dating Ombudsman Martires, hindi po inilabas ang SALN. Katunayan, nag-warning pa sa media na ang tatalakay daw tungkol sa kanyang policy na itago o huwag ilabas ang SALN ng mga government official ay kanyang iko-contempt. Yan po yung ginawa ng former ombudsman. So, talagang kakaiba yung nakaraang gobyerno. Ngayon, under Boyeng Rimulya, bagong ombudsman, isa yan sa kanyang plano. Mag-uutos nga siya actually sa lahat ng mga taga-ombudsman na ito ay babaguhin, ilabas. Dahil mahalaga, ayon kay Ombudsman Rimulya, ang detalye ng lahat ng impormasyon na makarating sa kanila at makarating sa mamamayang Pilipino. Kasi nga, ombudsman sila. Walang pagtatakpan kahit sino. From that time until... It's possible. I can look at that possibility. I am open to that. We'll decide. Pero ano ko, wala akong, I don't want to be, I want to open this to the public. I want to open this office to the public. Kasi dapat ito sumbungan ng bayan eh. Diba? Ito dapat ito sumbungan ng bayan. In fact, one of the campaigns we will launch will be crowdsourcing of information. I did not expect my diagnosis. Malinaw ha? Malinaw na malinaw po yung sinasabi. Kailangan talaga ay maging open sa public. Crowdsourcing of information for lifestyle checks. Kasi ang lifestyle check kasi mangyayari dyan, hindi natin i-rely lang sa fact-finding dito, sa investigators. We will ask the public to contribute to us sa lifestyle checks. We will open a line for that. So that, kasi ang kapitbahay naman na pwede magsabi kung anong buhay ng gusto mong pag-aralan eh. Yun ang ating bubuksan dito. Wow. Sir, good afternoon. Joseph Moroco sa GMA7. Sir, I'd like to stay on first sa SALN. Because there's a circular that says in terms of availability ng filed SALN is 10 days after. Tinatalaka yung SALN. Mahalaga po ito. After it was filed. So if we count 10 years back, we can go as far as maybe 2016. My question is, are you also willing to divulge? Why not? Why not? Ayun. Ano yun eh? Public information na nga yun eh. Nahanap natin eh. We talk about transparency. Let's go all the way. Let's go all the way. Just to be very specific, sir, ex-President Duterte's SALN you're willing to divulge? Lahat yan. Lahat? Pati kami. Kasama kami dyan. And PBBM? Oo, kasama kami dyan. Kasama kami lahat dyan. Vice President? Ano lang may re-redact lang tayo. Siyempre may mga privacy matters na ating kailangan i-redact. Sir, since it's also policy now, can you outline first, kung paano yung magiging process of accessing SALNs? Because wala pa. Yun nga yung process na, kaya hindi ko pa mabuksan, kasi yung process mismo, i-refine. Yan po ang magandang balita. Isa sa mga uunahin, yung SALN ay payagang mailabas sa publiko. Magkaroon ng access ang media, lalo tigit. Alam nyo yung statement of asset and liabilities, napakahalaga. Yan po kasi ang pinagbabasihan. For your information, mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo ng mga Pilipino, ang purpose ng SALN ay para malaman kung ikaw na isang government official, ano ang naging kalagayan ng buhay mo. Ikaw ba'y umunlad? Ikaw ba'y naghirap? Ibig sabihin, ikaw ba'y nagpayaman, yumaman, nang ikaw ay nasa gobyerno. Kaya every year yan. Halimbawa, itong taong ito, 2025. Okay? Lahat ng iyong asset ngayong taong ito, idideklara mo. Okay? Kung halimbawa, meron kang kabuang asset na 50 million, yan yung iyong asset ngayong taon. Sa 2026, mag-file ka ng Statement of Asset and Liabilities. Dalawa ang pwedeng mangyari yan. Pag yung 50 million mo, naging 100 million ang iyong asset, may problema ka. Saan mo kinuha yung pera? Pwede kang kasuhan. May korupsyon yan. Kasi hindi ka naman kikita ng 50 million sa isang taon kung sweldo lang ang pag-uusapan.
Kasi sabihin natin, pag nasa gobyerno ka, yung mga government-owned and controlled corporation, 1 milyon ang sweldo. O sa isang taon yun, 12 million lang. May tax pa yun. Eh kung kalahating milyon ang sweldo mo, di 6 million lang. Eh paano naging doble ang sweldo mo? Ang kita mo, may corruption, may problema. Ngayon kung dati ang iyong asset ay 50 million, tapos sa sunod na taon ay deklara mo ay 40 million, i-declare mo rin kung bakit ka nawala ng asset. Yun po ang mahalaga. Yung kasing statement of asset and liabilities, nasa sa batas yun. Obligasyon yun, mandatory yun, na dapat gawin ng lahat ng nasa gobyerno. Ang problema nung Duterte administration at nung dating ombudsman, Martires na to, sinasabi ko kanina, pinagbawal yun. Nag-warning pa sa amin sa media, kami daw i-contempt pagka nangulit sa isyong yan. Nakita nyo? Kaya wala tayong nakitang salin ni Duterte at ng mga Duterte at kung sino-sino kasi pinagtakpan. Yun ang tamang lingwahe. Ginamit ng ombudsman ang kailang kapangyarihan para huwag ilabas yun. Ang purpose, huwag ma-expose sa tao ang asset nito mga taga-gobyerno. Di ba isang kalokohang napakalaki? Mabuti na lang, nagretiro na yung Martires. Ngayon si Remulla na nakaupo, iyan na sinasabi niya. Hindi pwede yan. Kailangan magkakaroon ng access, yung palitan ng impormasyon. Kailangan ng ombudsman. Ang laki ng pag-asa natin dito. Alam niyo, isa pang maganda sinasabi ni Ombudsman Remulla. Alam niyo to, hindi ko naman to kilala ng personal, pero ito dati kong madalas na i-interview at kasi dating congressman, dating governor, justice secretary, ngayon ombudsman na nga. Humihingi siya ng tulong sa media. Sabi niya, lahat ng inyong mga impormasyon pwede namin gamitin, pwede namin pakinabangan. Magpalitan tayo ng impormasyon. Ito po yung sinasabi ko na dati pa. Ang ombudsman, powerful na opisan, independent under 1987 Constitution. Para po sa inyong kaalaman pa, ang ombudsman nag-iimbestiga kahit walang complainant. Kahit walang sinumpaang salaysay yung complainant, kahit walang nagreklamo sa kanila. Pag nakadinig sila, nakakuha ng impormasyon sa social media, sa media at anuman, na merong something ng korupsyon doon sa isang opisina at opisyal, pwede ng ground yun, basis na yun para silang mag-imbestiga. Ganon silang ka-powerful. Hindi katulad ng NBI, hindi katulad ng ARTA o Justice Department o Police o kung sino man nag-iimbestiga. Kailangan may complainant pa. Yun ang pagbabasihan nila sa investigasyon. Ang ombudsman, hindi. Basta nalaman nilang may problema ka sa iyong opisina, iimbestigahan ka na. Pwede kang masuspende hanggang under investigation, pwede kang ma-dismiss sa serbisyo. Yan ang power ng ombudsman. So, aasahan natin sa umpisa pa lang, mas pakikinabangan natin ng tamang impormasyon at walang may tatago. Tinanong ng media, kinulit niya. Hanggang saan? Lahat kami. Mula presidente hanggang barangay chairman yan. Lahat ng nasa gobyerno. Elected, appointed, career. May paglalagang kayo pag nag-abuso. Kaya nga kasi nga, anti-corruption sila eh. Tanod bayan nga sila dati, ngayon ombudsman. Silang hahabol sa mga abusado sa ating lipunan. Suportahan natin ang bagong ombudsman.